Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Sa channel na ito ay tinatalakay natin ang mga may init na kwentuhan sa apat na sulok ng kalye. Sa channel din ito ay nagbibigay tayo ng ating mga personal na opinyon, komento, kuro-kuro o teorya sa isang partikular na paksa. Umpisahan na natin. So sa video na ito ay tatalakayin natin ng pambato ng administrasyon at ito po ay si Senador Bato de la Rosa. So sino nga ba si Senator Bato de la Rosa? So siya po ang dating director ng Davao at nakasama dati ni noon ay Mayor Rodrigo Roa Duterte sa Davao. So nung maging presidente siya, ginawa siyang PNP chief. So sa ibang video natin siya tatalakayin yung kumpletong detalye patungkol kay Senator De La Rosa. At sa video na to ay kapares ng mga nauna nating video ay aalamin natin kung si Senator Bato de la Rosa ba ay pwede nating isama sa ating listahan sa pwede nating pagpilian bilang presidente ng ating bansa. So kumakandidato nga po siyang presidente sa 2022 national election. So meron tayong tatlong pamantayan at ito po ay edukasyon, karanasan at tapang. So unahin na po natin yung edukasyon. So sa edukasyon wala naman po tayong masasabi dahil siya po ay graduate ng PNP at kung hindi po ako nagkakamali, siya po ay nagtapos din ng bachelor's degree sa public administration. So bukod doon, nagmasteral at kumuha din ng PhD sa public administration. So sa edukasyon, pasado naman po siya. Sa karanasan, bagamat mas malaki ang taon na ginugol niya sa pagiging police, siya po ay kasalukuyan nga po ay senador ng ating bansa. So pagdating po sa karanasan, masasabi kong medyo malawak naman po ang kanyang karanasan. So sa pangatlo nating kategorya ay kung meron po siyang tapang. So sa tapang, hindi na rin po natin pwedeng questionin ang tapang ni Senator Bato de la Rosa. So lilipat naman po tayo dun sa dalawa naman po nating paano ba natin sasabihin to, yung kung siya po ay kwalipikado at kung siya po ay karapat-dapat na masama sa listahan natin na pagpipilian bilang presidente sa susunod na eleksyon. So sa una, sa qualified, masasabi ko naman po na qualified naman po, bagamat kapares nga po na sinabi ko kanina, malaking bahagi ng kanyang karera sa politika ay sa kanyang karera, sa kanyang profesyon ay nagugol sa pagiging isang tagapagpatupad ng batas. Siya po ay matagal po naging pulis. Pagdating naman po sa talagang arena ng politika, magtatatlong taon pa lamang po siyang senador. So pwede na rin siguro nating i-compensate yung serbisyo niya bilang pulis at ito nga pong pagiging politiko niya. So pwede na. So medyo malawak-lawak na rin po ang kanyang karanasan pagdating sa serbisyo publiko. So dun po sa ikalawa naman kung pwede bang mapasama
sa ating mga listahan ng pagpipilian si Senator De La Rosa, eh, hindi naman po tayo bias dito, pero masasabi kong pwede naman pong mapabilang kung ang tipo nyo pong presidente ay medyo ah, law enforcer o tagapagpatupad ng batas at medyo ah, kumbaga pwede mo na rin sabihin na medyo magmamay-ari si Senator Bato kung sakasakali po na siya ang mananalo. Kung gusto niyo po ng medyo may kamay na bakal, pwede po siyang masama sa inyong mga listahan. Pero syempre gagawan din natin ito ng komento kung sa tingin ko, ano ba sa tingin ko, kung magiging epektibo po siyang presidente. Well, in a way, pwede naman siya maging epektibo bagamat marami na rin pong pagkakataon o meron na rin pong pagkakataon na meron tayo naging presidente na graduate ng PMA. So, pagdating naman po sa ganung pagkakataon nung maging presidente nga po si Fidel Ramos, medyo masasabi ko na medyo bumagal ang ating ekonomiya dahil iba po kasi ang sistema ng mga militar pagdating sa pagpapatakbo ng isang organisasyon, lalo na sa isang bansa. Medyo kaiba po ng konti dahil syempre medyo masasabi kong salat sa ilang bagay ang isang military man pagdating sa ekonomiya, sa pakikipag talastasan sa ibang kalapit na bansa, sa mga kapitbahay nating bansa. Medyo nauobserbahan ko na medyo kulang. Pangatlo, medyo sumasandal po ang ganyang mga uri ng presidente sa mga advice ng mga veteranong politiko. So parang medyo nasasakripisyo ng konti yung kanyang knowledge pagdating sa politika. Medyo kailangan talagang sa presidente, kailangan malawak ang iyong karanasan dyan. Bagamat meron nga karanasan si Senator De La Rosa pagdating sa serbisyo publiko, nasa law enforcement naman po siya. So more on execution ng mga batas at hindi yung paggawa o pag-aproba ng batas. Pero pwede rin po siya, depende rin po sa magiging diskarte ni Senator De La Rosa kung siya po ang magiging presidente, dahil syempre sabi nga nila, kung kulang ka sa ganitong bagay, kumuha ka ng tao na marunong doon. So kailangan palilibutan mo yung sarili mo ng mga matatalinong tao. Ang hindi ko na lamang po masisiguro at hindi ko pa nasisilip kay Senator De La Rosa kung siya po ay nadidiktahan ng ibang tao. Marami po magsasabi sa inyo na ay ano yan, bata ni President Duterte yan. Kaya siyempre, lahat ng diskarte niyan, ikukonsulta muna niya sa kanyang boss. Pero baka maiba naman. Hindi naman natin pwedeng sabihin na kung sakasakali at si Senator De La Rosa nga ang maging Pangulo, wala siyang sariling diskarte. Ano bang alam natin doon? Siyempre, silang dalawa nang nakakaalam doon. Pero sa mga katulad natin, na mga pangkaraniwan tao, hindi mo maiaalis na mag-isip ng ganon. Dahil siyempre, pagdating talaga sa politika, medyo konti pa lang naman ang karanasan niya. Pero kaparis nga na sinabi ko kanina, depende yan sa magiging diskarte ni
Senator De La Rosa. Hindi pa natin nakikita talaga ang kabuuan ng pagkatao o ang husay ni Senator De La Rosa. Kaya maglalaro pa rin dun sa kung pwede siyang masama o hindi. Kaya ako naman po nasabing pwede siyang mapabilang dahil edukadong tao, may karanasan naman. Ang medyo natatakot lang ako siya ay dating militar o pulis, PMAyer nga po. So nagkaroon na kasi tayo ng karanasan ng isang military man na maging presidente at medyo yun nga po, bubagal ang ating ekonomiya kasi na-focus ang sarili ng dating presidente sa pagresolba ng conflict dito sa ating bansa. So at nagkataon pa na sa opinion ko po ang kanyang economic group ni former President Fidel V. Ramos medyo mahina. At karaniwan po ng mga naiupo niya sa gabinete niya mga military personnel din na masasabi kong walang masyadong alam pagdating nga po sa ekonomiya. Kasi importante po yun, mahirap tayong bansa, kaya kinakailangan magaling ang mga ekonomista mo na i-hire mo bilang advisor. So medyo sumablay ng konti si former President Fidel V. Ramos sa kanyang kinuha. Pero baka mali natin, maiba naman kay Senator De La Rosa. So hanggang dito muna po ang video ko patungkol kay Senator De La Rosa at pakatandaan nyo po, malapit na po ang November 15. Malalaman na po natin talaga kung sino-sino po ang talagang tutuloy na kumandidato sa 2022 national election. At kapag nangyari po yun, gagawa na naman po natin ng mga panibagong video, itong mga nakaraan natin ginawa ng video, kung sila nga po ay tutuloy. At medyo mas malalim na, sasama na po natin dyan yung mga, kung ano po ang mga nagawa nila nung sila po ay may mga hinahawakang posisyon, anong mga batas, at kung ito ba ay lumapit sa sikmura ng pangkaraniwang Pilipino katulad po natin. So kasi yan po ang isang sikreto para manalo ka sa eleksyon, yung may nagawa ka na bagay na malapit sa sikmura ng mga Pilipino. So with that, ako po si Boss Dags, at kung dito sa channel na to ako ang boss, kayo naman po lahat ang mga amo ko. Marami pong salamat.